Yan. So, yan, let's start. So, microbiotics. Yan. Ano po ba yung microbiotics natin? Actually, it promotes livestock health and immunity, eliminates internal parasites. Yun yung kanyang benefit ng ating microbiotics. Pero aside from that, marami pa po talagang nagiging benefit. Very competitive ang ating technology. Why? We have Certificate of Feed Product Registration. This is from BAI po, Bureau of Animal Industry. So ito yung edge natin compare dun sa other products, 'di ba? Dahil ang hirap pong makakuha nito, it takes us years bago po natin makuha ang ating CPR. And this is our advantage even if ipasok natin to sa provincial vet, sa mga LGU, pwede po tayo, okay? So very competitive. And MSDS, yan, accidentally mainom or tumama sa mga manok, mainom ng alagang hayop, any kinds of animals po, pwede ang ating microbiotics. Later on po, may mag-share regarding sa kanilang mga lovebirds, ginagamit din nila to sa mga birds, 'di ba? Very safe, and even yung mga expensive cats and dogs, mamaya po yung owner naman po ng pet clinic ang mag-share kung gaano naman po naging magandang microbiotics sa kanyang clinic. Okay po? So MSDS, very important to, lalong-lalo na kung i-ship natin yung ating products nationwide or most especially internationally. So very safe siya kahit mainom po ng alagang hayop, wala pong problema. It's 100% natural. So we also do have the certification of safety ng ating microbiotics at the same time activator. Itong certificate na to is sinicertify na ang activator and microbiotics is very safe gamitin sa mga poultry, piggery, yan. So nakasulat naman po dito, safety in livestock and poultry, yan, natural and non-toxic po ang composition ng ating technology, positive impact on animal health and environmental compatibility. So compliance din naman yan sa mga standards, okay po, ni lalong-lalo na ni LGU. So, pwede po nating magamit ang ating certifications. Okay? So, para saan po ba ang ating microbiotics? Best for, syempre, livestock, yung mga poultry, piggery, lahat po ng klase, even mga nagka-cattle, cow, goats, rabbits, yan, ginamit namin sa rabbit, proven and tested, maganda po talaga ang ating microbiotics, even sa mga pigeons natin, very good siya. Yan, cats, dogs, birds, and more. So, lahat po ng klase ng alaga natin, pwede siya. Even po tao, safe siya. Okay? So, ano po bang mga benefits niya? First, it promotes faster growth ng alaga natin, eliminates internal parasites, nabanggit din ni Sir Carl kanina, it lowers yung mortality rate natin. Meat quality, makikita nyo yung difference niya compared dun sa hindi nag-microbiotics, very fresh. And yung pupo nila hindi po ganun talaga ka sobrang baho. Ginagamit din namin siya sa mga quails sa pugo natin. And proven and tested na extend niya yung egg laying period. Kung nakita niyo po yung post ni Mentor Archie last time, ilang mga 2-3 days lang po yun, yung eggs na yun, grabe, sobrang dami. Okay po, yung mataas yung ratio ng ano niya, ng production, egg production. And syempre, yung foul odor, lalong-lalo na yung manure nila, um, hindi po ganun kabaho. And nako-convert pa po natin into fertilizer. Yan. So ano po ba ang CHC microbiotics? It contains po beneficial microbes and enzymes. Yan. So all over the world po ang gamit, even sa agriculture, lahat beneficial microbes na. Actually tayo na nga po medyo behind na tayo sa technology. That's why we are introducing this technology po para kahit papano, the more na marami tayong mga distributors na nagpapakilala ng CHC Agritech, mas marami pong makakaalam na may ganitong technology na nag-e-exist. Okay? So, this is most advanced Japanese technology. 50 years na yung technology natin, pero nag-start siyang i-offer ng company natin way back 2019. So, very fresh lang siya dito sa Philippines, pero ang technology natin is 50-year-old na. Ang manufacturing plant po natin is nasa Quezon City. So, co-manufacturer na rin ang company, and syempre ang company natin is already 23 years na po. So, very stable na, very credible na,
Kaya tayo napagkatiwalaan ng bansang Japan, 'di ba, to promote the technology. Yung microbial counts naman natin, yung mga beneficial microbes na counts, in 1 kilo lang po ng product natin, umaabot ng 700 billions. 'Di ba? Beneficial microbes. CFU, ang tawag natin sa CFU, Colony Forming Unit. Makikita nyo dun sa biotech report ni UP Los Baños na dapat daw i-celebrate ng bansa natin na may ganitong technology na nagland. Bakit? Kasi umaabot ng 700 billions. Okay? 7.0 times 10 to the 8 power yung nakalagay doon. 700 billions, hindi siya biro kasi yun daw yung highest. Doon sa mga nakilala namin ng agriculturist, that's the highest daw po na strains na meron tayo. And meron din tayong kasamang 21 substrains. Yeah. Favorite natin dyan yung penicillium, it serves as natural antibiotics. And yung trichoderma natin, na kahit gabundok na basura, sobrang baho, 'di ba? Madaling matanggal yung amoy. Even sa mga poultry, yung ammonia, yan napapababa natin, piggery, yan na i-eliminate natin yung foul odor. And intended po ito again for all kinds of animals. So, ano po ba, bakit yung benefits niya nagmamatter sa atin? First, syempre, economic gains for farmers and pet owners. Yan, so yung efficiency niya, yung better feed efficiency, napapababa natin yung mga feed cost, kagaya ng nabanggit ni Sir Carl kanina, yung feeds FCR niya, yung feeds conversion ratio, 'di ba? And syempre, makakatulong din yun sa mga business owners na mas mapababa yung expenses nila pero tumaas yung productivity. Okay? So, yung mortality, again, and yung quality ng products nung napoproduce ng meat, lalong-lalo na yung mga eggs, nagiging maganda. So, later on, I'll show you some videos na pinapakita doon kung gaano kaganda yung ating technology. Okay? So, as in talaga nakakatuwa yung mga naging feedback ng ating um, mga clients and also business partners na ginamit din nila sa kanilang poultry, piggery, and yung mga iba't iba pang alaga. Okay? Sa animal health din, nakakatulong siya for healthier digestive system, mas less yung nagkakasakit, less yung mga nasistress na mga lalong-lalo na sa manok, pag na-stress yan, yan dyan madaling magkasakit at mamatay. Okay? So, yan, mas konti yung pathogens, kaya mas healthy yung mga alaga natin. So pagdating naman sa food safety, yan, nare-reduce din yung paggamit. We don't claim na nag-i-eliminate tayo ng paggamit ng antibiotics, lalo sa mga poultry. No, hindi po tayo, wala po tayong pinapatanggal. Pero there's some instances na yung owner na po ang nagde-decide na tanggalin ang antibiotics. Kagaya po ng ipapakita ko po sa inyo mamaya na video, yan. So, for me, pwedeng i-reduce yung usage ng antibiotics when needed lang kapag ka nagkasakit. Pero kapag na-observe naman po ni business owner na hindi naman siya masyadong nagkakasakit, that's the time na ini-eliminate na nila yung antibiotics. So, they're still using our microbiotics lang po. Okay? Tapos yung pathogen load, yan, like Salmonella E. coli, kayang-kaya din natin yan. And yung isa nating client, nag-positive sa E. coli, pero after using our microbiotics as well as activator natin, talagang hindi na po sila, even chlorine po, na-eliminate na nila sa kanilang poultry. Ang laki rin po ng farm nila, nasa siguro 200,000 eggs sila per day ang kanilang egg production. Sa layer naman po ito, okay? So sa milk production, pwede rin tayo, mas nagiging maganda ang milk production. Yan, kasi alam ko, tinesting din natin to sa Philippine Carabao Center eh. Meron tayong affiliate na nagtesting doon, maganda yung naging resulta. Okay po? So environmental benefits, yan, better conversion of feed, 'di ba? Means less yung nawi-waste natin, yung mga manure nako-convert natin into fertilizer, yan, lower excretion of harmful waste like yung ammonia, reduce use of chemical treatments, less pollution, okay? So, tayo rin, very compatible din tayo dun sa tinatawag na biological treatment kasi even poultry piggery, may mga lagoon yan, may mga STP yan, nire-require din ni DENR. So, very good din tayo na mas yung concentration po, lalong-lalo na nung tinatawag natin ng mga BOD, fecal coliform, yan,
ammonia level, nakapapababa natin. Okay? Basta isasabay po natin doon yung activator natin. So, sustainability and consumer demand, yan, growing consumer demand, antibiotic-free, organic ang atin, and natural na product. Okay po? Animals under stress, lalong-lalo na sa temperature, transport, overcrowding, disease risk, lahat yan nagmamatter po. Okay? So, nakakatulong din ang ating technology para ma-manage natin yung gut health nila and immunity. Siyempre, in climate din, isa din po yan. Kaya nagkakaroon din po ng mga diseases, nagiging factor din po yan, yung quality ng mga feeds na ginagamit, even yung mga sisiw po, quality ng sisiw na ginagamit din po ni farm owner, kasama rin po dyan. Okay po, makakatulong din yung ating microbiotics po para hindi para mas ma-boost yung immune system ng ating mga alaga. Okay? So, yan, pakita na natin yung ating mga videos. Kaya pala siya share na natin. So, ito. So, itong ipapakita ko sa inyo, this is a layer farm, yung kinukwento ko po. Kasi sobrang tuwang-tuwa ako dun sa naging feedback ng ating farm manager dun sa kanilang farm. Kasi ang dami po talaga nilang natipid and mas malaki yung naging income nila. Siyempre, pag may malaking income si farm owner, mas masaya po tayo pare-pareho. Okay? Kaya ito po sila yung nag-invest ng provincial franchise ng buong Misamis Oriental. So that's worth 5 million lang naman po, okay? So yan, pakinggan natin yung naging testimonial but 1 year in the making bago po natin napa-oo, 'di ba, ang farm owner na to. Yan. Your agripreneur queen, Liza Cabral. So right now, we're here at White Feathers Farm, Opol, Misamis Oriental. Yan, okay na po. Nakakatuwa kasi this is a poultry farm. Yan, layers tayo ngayon. Meron silang 12,000 heads ng manok and total of 5 buildings. So total of 60,000 heads ng manok yung kanilang mga layers. And tanungin natin yung farm manager, diba, nila na si Sir Dennis. Makilala ko kayo kung gaano naging maganda yung technology natin dito. So ayan, Sir Dennis, tara. Ma'am, good morning. So, good morning po. Yan. So, this is Sir Denny. Siya yung namamahala ng buong farm. Sir, share mo naman sa amin yung naging resulta using our CHT Agritech. Ma'am, yung dati, ma'am, yung nakaraan, ang gamit namin dito sa farm, ma'am, is vitamin. Vitamin. Pero, ma'am, pag ito na ang ginagamit namin, ma'am, Opo. itong manok, ma'am, 8 weeks na to, ma'am. Okay. Yung dati, ginagamit namin, bumaba yung production namin. Okay. Kasi old black naman siya, ma'am. Okay. Subukan namin ni Sir gumamit ng activator. Tumaas yung production namin. Activator tsaka probiotics. Oo. Ang mas maganda dito, ma'am, yung manok namin, ma'am, almost 2 years namin ginagamit, hindi nagkasakit. Oo. Very important kasi yun, yung mortality. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Mababa. Oh, ang mas maganda dito, ma'am, yung mga old black, ma'am, manipis yung shell ng egg. Okay. Pag gamitan namin ng probiotic, ma'am, yung sila ang Kumakapal. kumakapal na. So, naliles yung mga Oh, dashes. at saka yung sakrak, ma'am, yung activator, ma'am, ang Yan po, may maganda, sounds na yung po. ipot ng manok, ma'am, di ba, mabaho. Oo. Tingnan mo, ma'am, nakit. Wala akong may masyado. Wala, ma'am. Yan ang pinaka sa activator. Okay. Nabanggit ni Boss MCAS na binibenta niyo po yung Okay na po, fertilizer. okay na At po. fertilizer yung mga pupo. Opo, ma'am. Yung mga soke namin sa sa pupo ng manok, ma'am. Apo. Maganda yung ma'am. Malulusog daw ang kanilang mga gulay. Okay. Taon dati din, nagbili kami, hindi naman ganun. Ngayon, maganda yung gulay namin, mais namin. So maganda po yung feedback. Magandang feedback, ma'am. Kaya ma'am, ubos yung lahat ng ipot ng manok namin. Maraming, Titira. maraming order. Ngayon. Galing. Okay. Ang pinakadabis daw, ma'am, pag i-travel nila, ma'am, yung dati, ang mabaho. Mabaho. Ngayon, ma'am, walang baho. Walang ba? Gamit Kasi namin. treated ng activator. Opo, Siya, ma'am. nako-convert natin into high-grade fertilizer kasi yung pupo ng manok kapag nasprayan natin ng activator. Tsaka sir, nabanggit mo kanina, very less yung nagkakasakit, tama? Tama. Yung probiotics natin, it's a natural dewormer, natural probiotics. Kaya yun yung nagiging effect niya. Nagiging healthy yung gut health. Kamusta sir yung feeding consumption? Nakatipid tayo? Yung sa feeding naman, ma'am, nakatipid kami, ma'am. Ito, ma'am, Dati po, ilang dati, sako ma'am, per day? 25. 25 sa Yung sa
pack per Okay. day. Oo. Ngayon, ma'am, gumamit kami ng probiotic at saka activator. Yung nagagamit namin, 21, 20 na lang kasak. Ay, ang galing. So, Nakatipid ka, sayang din. Oo. O, di ba, sir, may feed mill kayo dito? So, Oh, kayo meron, na meron. gumagawa ng feed. Opo, ma'am. Nakita ko, sir, yung technology, yung area natin, meron siyang automatic na nag-ano ng mga Opo, ma'am. may machine na. Opo, So, opo. very less hassle. Pati yung mga itlog, mamaya papakita ko, diretso na rin doon. Lahat nandoon na. So, ilalagay na lang sa mga trays. Opo, Tama? opo. Tama, tama. Okay, okay. Ganda. Tapos, sir, yung activator, bukod po sa foul odor dito, disinfectant, saan nyo pa siya ginagamit? Yung sa tangki nyo? Ma'am, yung sa tangke namin, ma'am, kung makikita niyo mamaya, ma'am, makita ko sa iyo kung ano ang ginagamit mo dati. Ngayon, ma'am, yung sa feedback namin, nalagyan namin ng activator. Ang lagay namin sa tangke, ma'am, 2 times a month. Okay. Ang lagay namin. Yung sa tangke, 2 times a month namin na nilagay. Pasado naman kami, ma'am, kaya pag meron ka ng poultry, ma'am, katulad dito, ma'am, every 6 months, ma'am, mayroon mag-inspect dito, ma'am, yung sa bae. Okay. Mm. Dati po, bumabagsak ba or what? Yung dati, ma'am, gamit namin chlorine, ma'am, hindi namin lagyan ng tang sa tangke, ma'am. Dito lang kami naglagay, sir, sa building. Okay. Ay, yung sa building, ma'am, lagyan namin ng chlorine. Bagsak kami, ma'am. Una mag-inspect, ma'am, good, ma'am, ang water test bago ang sabay. Okay. Ngayon, sinubukan namin ni sir. Ang sabi ni sir din, alisin mo yung chlorine. Ang ating gagamitin yung activator. Bakit naman, sir? Subukan lang natin. Kaya yung activator din, live bacteria na. Kainin niya itong mga bad bacteria. Tama. Subukan namin, ma'am. Sa awa ng Diyos, ma'am. Pasado. Pasado kami, ma'am. Oo. Nilalagay, ma'am. Sa awa ng Galing. Diyos, ma'am. Almost 2 years na namin ito ginagamit. Galing. Naalala ko, sir, nabanggit ni Botem kasi tinest mo sa water. Oh, Ano nangyari? Takako dito sa farm, ma'am. Yung dati, hindi kami gumamit ng activator. Yung upo ka doon sa baba. Maraming lamok, mosquito, lamok ang dadapo sa iyo. Ngayon, ma'am, sabi ko, sir, bakit wala ng lamok dito sa farm, sir? Nagbigay tayo ng activator, wala ng lamok. Sir, subukan ka natin. Kung ayaw ng galon, baka yung tubig ng ulan. Ang yung isa, lagyan mo ng activator. Ang isa, hindi. Wala. Oh, le. Tinest nyo, dalawa. Tinis namin dalawa. Oh, nilagay namin dyan sa paligid. Binalikan ko 3 araw, ma'am. Yung isa nga walang activator, maraming kitikite. Yung sa atin po, yung may activator. Oh, katong may activator, walang kitikite na bubuhay, Kahit ma'am. isa? O kahit isa. Kaya, ma'am, Magkano ang, talaga? kaya ang sabi sir din, Oh, subok naman natin. Galing, Lahat no? ng tinitirahan sa tauhan natin, sa palibot, sa area, isprehan mo. Kaso buong area po inisip Oh. nyo. Parang anti-dengue na rin. Until kasi dengue siya. na isa, ma'am. Ang maganda kasi sa technology natin, hindi natin napapatay yung lamok kasi it's natural organic, Opo. Japanese technology, but yung breeding ground po, nade-decompose natin. So, hindi na nagtutuloy. Eh, yun yung mas marami yung mga itlog. Opo, ma'am. O, ganun. Kaya subukan namin ni sir. Effective tong activator. Okay. About naman sa production sa poultry, maganda yung Tumakas gagamitin. yung production. Anong Oh. rating? Yung dati, ma'am, vitamin ang ginagamit namin, mga vitamins. Ito, ma'am, pa naman to, 87 weeks. 87. Ito, ma'am, nag-percentage ng dati, ma'am, 79%. Ngayon, ma'am, Sa ginagamit. data nyo po. Ginamitan namin ng Probiotic. Umaabot na. Tumaas. Mga ilan na po? Kaya nagtaka kami ni sir, bakit tumaas yung percentage natin sa manok, sir? Tinignan ni sir yung record. Sirot, 85%. Ang goal natin, sir, kailangan yung 85% masustain natin, maging consistent for 1 more for 4 months yata. Eh. Kung siya, ma'am, nag-steady siya. Bumaba siya, ma'am, konti lang. Tataas naman. Tatas ulit. Oo. Baga halos consistent siya na mataas. Opo, ma'am, opo. Galing. Tsaka, hindi na rin biro, sir, yung mga client natin, big four na poultry farms, gumagamit na rin ito. Kaya, thank you kay Boss MCAT kasi dahil naging maganda dito, ginaya siya ng ibang malalaking farm. Tama? Makikita naman nilang result, ma'am. Huwag subukan nito, ma'am. Galing. Pag ito magamit, makikita lang yung resulta. Tapos, sir, nga pala, saan mo tinitimpla to? Baka pwede mong pakita sa amin. Oo, Di ba sa pwede. dosetron nyo siya nilalagay? Pakita ko Yan, tayo. yung protocol kung saan po, namin- paano Okay, yan okay. ginagamit. ano namin. Ngayon, Ilan sir, ginagamit mga ilang niya? dosage po niya per day yung nagagamit mo? Sa balde, ma'am, lagyan lang namin ng 80 grams. 80 grams. 80 grams per day. Ang gamit namin dito, ma'am, magbabad ka ng gabi, sa umaga ni mo ilagay kasi buhayin mo yung bakterya Oo, tama. Okay, live bacteria sa ma'am. Dapat daw, sir. Na mga babad ka ng mga 8 to 12 hours. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Iba nababad Very good. namin. Kasi mag-multiply po yung mga beneficial microbes. Oo. Ipakita ko sa iyo, ma'am, kung saan namin Guys, ilalagay, ma'am. Yung activator ko, saan niyo siya nilalagay? Ipakita mo rin sa amin, sir, no? Oo, opo, ma'am. Pakita ko yung saan Bukod sa namin. disinfectant siya sa buong area. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Yan. So dito lumalabas yung mga itlog. Yan. From there, parang naka-conveyor siya, din pumupunta siya dito. So dito lahat nila kinukuha, tapos nilalagay po dito sa mga tray. Yan. Ito yung dosatron niyo, sir. Oh, ma'am. Ito, ma'am. Yung dati, ma'am, hindi kami gumamit ng activator, ma'am. Ito ang ilagyan namin ng, ma'am, chlorine. Chlorine, parang Dati. chlorinator. Yun Oo, ba yan? chlorine. Okay. Ngayon, wala na po silang chlorine.
activator namin Yeah. hindi namin ito yung nagamit, ma'am. So, wala ng chlorine. Wala na, kasi Kasi nagamit kami ng chlorine, ma'am. Nag-water test kami. mahal din kasi ang chlorine eh. Tsaka nag-water test kayo, bagsak. Bagsak naman, ma'am. Okay. Kaya ang sabi ni sir, hindi natin gagamitin yung chlorine. Subukan natin yung activator. Okay. Ang paggamit namin sa activator, ma'am, nilagay namin sa tanke, ma'am, sa well. Okay. Oo. Ito naman yung, ma'am, probiotic. Ang ginagawa namin, ma'am. Katulad nito, ma'am. Ito galing sa, ma'am, sa source namin sa tubig. Ito. Oo. Ang tubig, ma'am, galing dito hanggang... So, tinanggal nyo na po yung chlorine. Wala, hindi namin ginagamit, ma'am. Okay. Kasi, ma'am, nakalakto. Tingnan mo. Oh, okay. Hanggang dito nakapilter. Ito naman, ma'am, ang paggamit namin dito, ma'am, sperm. Magbabad ka ng gabi, sa umaga, bago mo ilagay. Dito namin Ilalagay. So, 80 grams, sir, per, Oh. per day. Per day, 12,000 Per heads po building. naman. per building, ma'am. 80 Okay. grams lang gamit sa balding Okay. tubig. Actually, sir, pwede pa nga tayo magbabado ng dosage eh. Pwede tayo magbawas konti. Kung sakasakali. In the future, kapag establish na tayo. Po, ma'am. Oo, yan. Tapos, after po dito, Pag after dito, ma'am, saka na, din sa manok ka na. dito na, diretso na sa water nila. Ito nila, ma'am. Okay. So, maghapon na po yun. Opo. Actually, umaga tsaka hapon pala kay 80 grams. 40 grams sa umaga, 40 grams sa... Hindi, umaga na kami. Umaga lang. Dire-diretso. Tubig na lang kami sa hapon. Okay. Kato, ma'am, 4 na oras, ubos to. Opo. Update, mo, tubig na lang kami. Yes, oo. Kami Galing. So, grabe sir, ma-advise mo sa ibang mga layers na poultry farm natin dyan. Huwag ka na yung gagastos ng ibang vitamins. Subukan nyo itong activator at saka probiotic. 100% tataas ang production nyo. Mas mabuti nito, yung manok nyo healthy para hindi na kayo malugi. Almost 23 years na ako nagtrabaho, nag-manage sa farm, sir. Ito lang gamot na maka-advise ko sa inyo. Grabe ba? Ito. Tapos sir, nabanggit ni Boss MCAS yung sa dead feet nyo po. Kamunta po, di ba sobrang baho nun, dead feet? Yung dati, subukan namin. First time ko, nagamit ko ng activator. Yung mortality rate namin, yung sa kabilang farm, kasi hindi naman to nag-isang farm sir, dalawa. Kami naman to. Yung mga tao doon, nagreklamo sila kay mambaho daw ang mortality rate. Kaya sabi ni sir din, puntahan doon, i-spray mo. Puntahan namin, nagdala ko ng kasama 4. Hindi ko ako makalapit, ma'am, kasi ang baho. Tinawagan ko, sir, sobrang baho dito, sir. So, isprayan mo. Pag-spray namin ng activator, ma'am, mga 30 minutes, nilika namin. Wala na talaga. Wala na baho, ma'am. Galing. Pagkabukas, tinawagan ko yung supervisor sa kabilang farm. Gamitin din doon. Kumusta ko? Kumusta man mong yung nawala ng amoy? Boss, okay naman boss. Hindi na magbabaho. Nakakain na kami. Ganun pala. Kuwan lang daw. Parang maintenance na rin siya, sir. Maintenance sila. Ang gawin nila ma'am, 3 times a week yata. Galing. Tsaka maganda, sir. Very good, rito, decomposer. Sa composting, nakakatulong din siya. And very good siya for E. coli and Salmonella din. Okay. So, kagaya doon, sabi nga ni Boss MCAS, nag-positive po sa E. coli yung water niyo po yata sa tangke ba yun? Naman. Oo, sa well. Pero dahil sa activator, naano niya yung E. coli, na-address niya. Pero naman akong makakuha ito katulad ng ma'am, yung baboy. Baboy, may baboyan po kayo. Meron, Yan, ma'am. even baboy. Tulad ma'am, dito sa Apol ma'am, dito sa amin, barangay 28 yata ka barangay sa amin sa Apol ma'am. Lahat ng baboy ma'am, ubos. Ang sa akin lang ma'am, ubos. Natira. Galing. Natira. So, sabihin parang prevention or nakakatulong din siya para hindi tamaan ng ESS. Kasi katulad namin mga kabos ma'am. Parang nabanggit ni Ma'am Cherry, yung 11 niyang baboy, yung katabi, namatay na yung mga baboy, yung kanya, hindi tinamaan. Ngayon, dati mong good ma'am, 35 ka baboy ng sere. Ah, Ang gamit namin, disinfectant, ma'am. Sabi ni sir, disinfect ka ron, o man, line sat. Ngayon, ma'am, mayroon naman si Ma'am Sere, 11 ka baboy. Sabi ni sir din, subukan natin dyan, makita kung gaano baka, kahalaga yun. No, effective. itong activator. Sa ngayon, ma'am, yung baboy namin, ma'am, yung Ma'am Sere, hindi nakamatay. Diba? Ay, di Oh. masaya ang Pasko dati, marami. Parang, ang mahal sa baboy ng Pasko. Ang mahal. Kasi Oh, katulad ng tawa namin, ma'am. Ma'am, sir, di naman yan sa amin ma'am. Pag humingi kami, maglagyan kami. Sabi, sir, mari ba kami humingi ng kaunti, sir? Kasi, sir, meron naman kami baboy sa bahay namin. Yung isa tawa na ako, ma'am, nahingi ng baboy, ma'am, lagyan ng activator. Dito lang, ma'am. Yung isa hindi na lagyan ng activator, kaya hindi nagmingi sa akin. Hindi na lagyan ng activator. Yung baboy niya, man, matay. Tulang. Grabe, no? Nakaka-overwhelm, nakaka-amaze. Ibang klase. Sir, thank you sa testimonial mo, sir. Thank you. Ganda, oo. Nakakatuwa. Talagang mukhang marami kami mauuwing itlog. So, guys, okay ba? So, Marami ba tayong tayo natutunan para doon matutunan sa yung mga video ganda ng natin? ating THC Agri Yan. Probiotics and So, at least yung Activators. protocol po Very pagdating tested. sa Hindi ko sabihin na sobrang ganda, pakinggan na lang. pagdating sa yan, ayos ba? So, papakita naman natin ngayon yung egg room. 'Di ba doon yung kung saan kinukuha yung mga eggs. Doon talaga yung production ng eggs. Pero kung saan dinadala naman, napaka-high-tech po ng egg room ni Boss MCAS. Yan, i-share ko sa inyo. So, egg room. Ito. Yan, dito po dinadala yung Isa mga eggs po. Cabral. Galing po So, right
here at Opol, Misamis Oriental. So nakakatuwa kasi nandito tayo sa egg room. Egg room ni Meadow Farm. Okay, kasama natin syempre ang gwapong-gwapong owner ng Meadow Farm na si Boss M. Cas. Yan, si Mr. Casprodes. Good morning po. Ay, ma'am. Yan, napakarami ng mga eggs. Sir, tour mo naman kami dito. Bali, sorting area ng eggs. Okay. Oh. Pero dito, wala tayong farm dito. Lahat ng farm ay Sorting area lang sorting po. area lang. Okay. Then, Napaka-high-tech po. merong satellite farm tayo doon sa ibang area. Okay. Pinadala dito mga eggs para dito sila i-search din. Dito din ang stock room ng egg. Alright. So, everyday, pinapasok dito yung mga harvest ng Mga farm. farm. Okay. Like yung sa White Feathers Farm Yes, po, ma'am. dito na pupunta. Yes, ma'am. So, ito sir pala yung nagamitan natin ng CH Agritech Okay. from White Feathers Farm. Ito na yung Nandito na po. yung production. Roughly sir, estimated ilan pong eggs po yung napoproduce natin per day? Mga 200 siguro, ma'am. Estimated 100,000 eggs po Pero yung actually, deliver. Saan po natin binabagsak sir? Or may kumukuha po dito? May kumukuha dito. May automatic po mga Kumukuha buyer. dito sa natin, mga markets, ganyan. Okay. So, ayos ba? Ang laki ng egg room ni Boss MCAS. This time naman po, yung pinakita ko sa inyo kanina is layer farm yon. And next naman natin is yung tinatawag na broiler farm. Ito naman yung isa sa pinakamalaking broiler farm din na client po natin for almost 5 years na rin po siyang gumagamit ng technology natin. Yan. Open ko lang. Yan, share ko po sa inyo. Hello mga ka-agri, this is your agripreneur queen. Yan, Lisa kita po. Cabral. So right now, we're here now at Santa Ana, Pampanga. Yan, AgriVenture, yan, broiler poultry farm. Total of 40,000 heads na mga broiler. Nakakatuwa kasi harvest day ngayon. Kaya itong mga nakikita nyo dito, this is around 40,000 heads. Harvestin natin siya mamaya. Yung chinek namin is around 2.10 kilos ang isang manok. So, 32 days pa lang po yun. Compared dun sa normal na nasa 1.8, ganyan, 1.9. Yung sa atin po, using CHT Agritech, umabot ng 2.1 kilos. So, later on, papakita po natin. So, syempre, tanungin natin kung ano bang sekreto dito sa AgriVenture Farm. 'Di ba? Tanungin natin yung owner na si Sir Melchor Celino. So, yan, Sir Melchor, tara po, share mo naman sa amin kung paano naging maganda dito sa iyong farm. So, sir, good afternoon. Good afternoon. Thank you po sa chance na makapag-visit kami dito. So, yan, i-share po ni Sir Celino kung paano naging successful yung ating CHT Agritech Activator and Probiotic. Partner po talaga, sir. Share mo naman po. Ilan po pala yung farm natin? Bali, walong building ito. 8 building. Oh, Dito po sa Santa Ana, Pampanga. isa sa location sa Arayan. Arayan isa. Dito lang ang layo. Okay. So, Dito sa Santa Ana, itong apo. Okay. 8 po dito. apat dito. 4 dito. Okay. Tapos doon po sa Arayan isa. Apat dito. 4 din. And then, sa ano po, sa Capiz po, di ba, meron pa tayong dalawa. Tatlo. 3 na. So, total pala of 11, di ba? Tunnel vent ang meron si So, nasa 440,000 heads po ng manok. Kanyang alaga. Shadow. Total. Si Sir Melchor nga pala, na-award siya ni C-Joy, di ba, Jollibee, na yung ating kinakain Chicken Joy, na-award siya na isa sa outstanding na broiler poultry farm. So yan, share mo naman sa amin, sir, yung ano mo yung practice mo dito. So, dito, since 2023, ay gumagamit ako ng CC product. Like, activator, probiotic. Tayo sa activator. So, ngayon, dito tayo sa loob, sa cooling fat tayo, dapat yung mabaho dito. Wala po. Wala langaw natin, minimal lang. So, hindi natin maiwasan yan kasi Yes. manok ito, Actually, number 1 problem ng poultry Oh. is langaw. langaw. Pero ngayon, wala. Wala po talaga. Galing. So, ang gumagamit din po ba kayo ng mga chemicals for langaw or when needed lang? We needed na sa mga larva lang kasi hindi naman pwede isprehan to ang pag may manok na kasi malituan yung growth ng manok. So sa larva lang kami naglalagay. Kasi yung activator din natin, sir, nakakatulong siya for fast decomposition ng mga Yes. larvae din natin. So sa breeding ground, yun po yung target ng activator natin. Kaya hindi na nagtutuloy yung mga langaw. Kaya very minimal. Pinapatuyo niya yung
ipot. Ah, Kaya, so, pag tuyo ang ipot, ang larva, ay hindi ganong, tama. di siya ganong diktay. Opo. Lalo na pag dry control ka, so, mas lalo, Lese. mas lese. Tapos sir, yung mga manure niyo po, anong ginagawa natin? Ang manyong namin, yung agawan ng hinti ng bagyo dito, kasi Yun, ginagawa halos, fertilizer. halos 99% tuyo siya. Galing. Oh. Halos ang naiwan na basa dyan, yung nagaling lang sa drinker, lalim ng drinker na may mga, hindi may iwasan, may mga patak. Pero Yung very minimal na. ay, mali lang, halos mga, wala pa siguro mga 20 bucks. Galing, galing. Tapos sir, yung yung manure natin, nati-treat din po yun ng activated. Automatic treated din. Tini-treat niyo po yung bago nyo po yan. Ay, hindi na. Naka-probiotic ka, automatic yan, yung ipot ng manok, hindi na siya gaano mabaho. Okay. Tsaka, natutuyo na siya. Hindi sir, napifera pa. Magkano po yun sir? Ang ba? Sa ngayon, mataas na yung kasi konti na lang yung gamit ng ng slots. So, ang requirement sa Baguio ay naka-slotted. Ayaw nila yung may abo, ayaw nila may rice hull. So, dito, tumaas ang presyo ng naka-slotted. Maabot siya ng 100. 100 per bag. Grabe. Sa ngayon. So, Presyo ngayon. at least additional business din po yun. Kung baka ilang bag tayo. At yung pinakadumi na, napipera pa po natin. And I heard po na meron po palang parang requirement dun sa hindi lang basta manure, tama po? Oo, kailangan treated in manure mo. Opo. So, chine-check nila kung papasa yung Papasa. manure. Oo. Kasi before, yung waste pala is parang tapon na siya, hindi siya talaga pasado na gawing fertilizer. But after using sir nung activator and probiotics natin, Oo nga. Halos 99% na. nakukuha na. Nice. Kamusta sir yung nila, yung immune system nila ng mga manok natin, yung mortality rate? Ang mortality rate namin, depende naman kasi sa sisiyo, sa Apo. breed ng sisiyo. Apo. Mayroong magandang breed ng sisiyo, halos 2% lang ang mortality. Galing. Baba. So sir, using our probiotics and activator, compared dun sa previous practice mo na wala, nag-improve po ba yung sa mortality na? Malaki ang improve niya. Unang-una sa weight. Sa 7 days, nagtitimba kami ng 200 grams. Galing. Sa 14 days, nagtimbang kami ng kalahating kilo, 500 grams. Mabigat na daw po 1 kilo yun. naman sa 21 days. So ngayon, 32 days, nasa 2 kilo. 2 kilos na. Grabe, no? 32 Laki days sa na. taba nung ano. So, ito nga Jollibee to. Manok. Ito yung kinakain nating Chicken Joy. So, nakakatuwa kasi very healthy yung manok and at the same time, yung probiotics natin, it's a natural probiotics. Yes. So, hindi siya chemical. So, hindi siya synthetic. It's natural. Kaya, kahit kainin natin, yung Chicken Joy is very healthy. Yan. So, kamusta naman, sir? Less po ba yung mga namamatay? Ano niya po yan? So, check niyo yung weight. Nakakatuwa po yung 4% result. lang ang mortality. Kasi, Baba. kasi yun na, big bird kasi, pagdating ng mga 28 days pataas, medyo may mga atake, natin maiwasan yan. Saka, depende nga sa sisyo. Kahit tanong ka sa mga ibang farm, malaking mortality. Okay. Sa ano naman, sir, sa feeds consumption mo, kamusta yung gumamit ka before ng probiotic at hindi ka gumamit? Mula nung nagmagamit ako, hindi na ako lumalagpas sa 1.5 ang HCR ko. 1.5 feeds consumption rate. So, Okay. pitch conversion. Dun sa previous mo, sir, Ay, maabot kayo ng 1.8, 1.7. so mas mataas. So, yung sabihin, nakasave din po tayo sa feeding consumption. Okay. So, additional profit din. Yun. Galing, galing. Tsaka sir, walang amoy so walang reklamo. Yan ang number one problem ng poultry. Gano'n na po kayo katagal na poultry? 2010 pa. 2010. Yan. Tapos 2023. Isa po siya sa expert natin pagdating sa Talagang poultry. alagang natural probiotics yung kanyang mga manok and at the same time yung activator nagagamit din para to maintain the cold odor na walang amoy at the same time yung disinfectant ng area. Tama, sir? Saka yun lang na dry yung manure nila is malaking bagay. Yan, very dry po. Talaga yung Hindi siya, malilis ang mo, gastos mo pag dry ang kita ka pa. Pag dry ng ipot. Meron ako, sir, client na ni-remove niya yung chlorine. How about you, sir? Gumagamit ka po Hindi na kami nag-chlorine kasi dito, day 28, nag-probiotic. probiotics na lang. Kailan niyo po ginagamit yung activator? After harvest. Every 7 days, nag-ano kami, nag-spray. Nag-spray. Okay, okay. Nag-spray kami ng pang-alarba. After 2 days, nag-spray kami ng activator. Para Sa isang building mo, sir, ilang activator po yung gagamit natin? 3 hanggang 4.
Hanggang sa kilos. katao, kilos. 3 to 4 kilos. Tipid lang, For 3 to double 4 cropping kilos lang po. po. So parang every week 1 kilo lang. Di naman, kasi bago kami mag-loading, nag-spray pa kami. Okay. Para sa biosecurity naman. Biosecurity. Grabe, ang dami ko natututunan. So, ang activator po, good for biosecurity din. Yeah, so kasi pinapatay niya yung mga virus na yung makita, hindi mamamatay na disinfectant. Okay. So, yung Massive sabihin, sir, Mm. bago tayo maglagay ng mga CCU, activator po tayo. Then, yung next application natin after 7 days. Days. Sa isang building, din may 1 kilo ang ginagamit. Yan, pwede pwedeng Tukol, half na. tukol. 800 grams. 800 grams. Okay. So, hindi Nasa na Facebook ko naman po lahat yan, kay Umabot Agripreneur lang na Queen. 3 to 4 kilos Yes. ang buong cropping hanggang harvest. Nice, nice. How about, sir, yung yung probiotics natin? Kung kailan yung po ginagamit? Diretso yun. Diretso, Oo. everyday po yun. Everyday, daily yun. Daily. Gaano po, for example, sa isang tunnel vent po, gaano po karami doon? 6 na kilos lang ang magagastos. So, i-divide natin lang. yun. Kung 32 days, i-divide lang natin yun. Yes, Okay. So, mga 6 kilos po sa buong na po yun. Buong grow na yun. Grow na yun. Galing, galing. Tipid So, lang yun, ang maganda dyan, hindi na po binababad yung probiotics. Diretso na po sa dosatron nyo, tama po? Binababa din siya, mga 2 hours lang. 2 Tapos hours. diretso. Bago siya kasi maubos, mga 6 hours din. Okay, pinifilter nyo pa, sir, or diretso na? Yung diretso na kasi may filter naman yung sa May automatic may, filter na. may sarili sa filter. So kaya niya naman po. Kaya yung niya, natin. Okay. Kasi hindi nagbabaraw sa nipple yun. So tipid lang kasi sa buong grow, 6 kilos lang yung probiotics na nagagamit ni Sir Melchor. And then sa activator naman po, 3 to 4 kilos lang. So, grabe ang biosecurity and yung management. Mapapansin nyo, sobrang the best. Grabe. Si LGU po is baka kayo na po yung model farm dito. Tama po. Yun, tinatanong nga kami kung anong gamit. Yun, sinasabi ko naman. Sinishare niyo naman. Sinishare naman. Yun. Thank you so much, sir. Grabe, very informative. Sir, maraming salamat. Yung titimbang pa tayo. Ayan, itimbangin Yun, natin para titimbangin diba, natin. makita natin ilang Dito kilo tayo. magkakaalaman. So, Kuha ka na. game, kuya, kuha ka nung ito po yung timbangan natin. So, Yan. tayo? Grabe Yun. po, isang manok niya po, 2.2. 2.2. Yan. Grabe. So, Nasa 2.8 32 yung isang days lang po yan. Isa pa, para 2.2. makita natin, baka sabihin, pinili natin yun, diba? So, 2.2, ito naman. Sobrang bigat po niyan. Very healthy yung manok. Kaya pala ang taraf ng chicken joy natin, at least alagang natural probiotics yung chicken joy natin. Oh no, 2.8. Grabe po, umabot ng Grabe. 2.8 kilos Yan. sa isang manok. Kasi, Average 2 kilos. Pero, grabe, 2.8. Sir, ang binabayaran sa atin ni Jollibee dito, per kilo po, per tama? kilo, per kilo. So, syempre, alam naman natin, kapag medyo okay yung weight niya, is okay yung profit natin dito. Oo. So, Tama. grabe, hindi ko, sir, mabilang kung magkano kinikita mo dito. Yan natin. Ito na Grabe kabilangan. po. Kasi 40,000 11 diba? building, 40,000. Times mo sa 2 kilos na lang, di ba? That's 80,000. Times mo sa 100. Sige, compute natin. Times mo sa 11, tunnel vent ni Sir Melchor. Hindi. Solid. So, ayan, hawak natin yung manok. Ayan, nakakatuwa kasi. So, nakikita ayan, mo okay yung po feed ba? na very healthy. Yan yung Okay po ba yung naging sharing natin dito? So, yan. Patayin ko lang. And sobrang bigat niya, halos hindi ko siya mabuhat. At the same time, yung Yan. So, ayos po ba? So, may nagtanong po dito na if ever naman po sa piggery, paano daw po siya? Sa piggery po, actually, I have another video, pero very limited lang po yung time natin. So, nandun naman po yon kay Agripreneur Queen page. Follow nyo lang po ako. And then, subscribe. And also, yung Liza Medalia Cabral, pa-add na lang po ako. Nandun po yung sa piggery. Normally, sa piggery po natin, backyard lang. Normally, after nila maglinis sa hapon, doon po tayo nagsispray ng activator. And then, sa kinabukasan po, sa umaga, naglilinis po ulit kayo. Doon po ulit yung spray natin ng activator. Make sure lang po na mababad siya. Excuse me. Mababad siya ng kahit mga 6 hours po, 3 to 6 hours. And kung dadaan siya sa knapsack sprayer, huwag niyo pong kakalimutan na salain siya kasi magbabara po yung nozzle po ng sprayer natin.
And then, spray lang po, mist lang. As in mist lang. Manipis na manipis lang. Make sure po, mist lang yung pagkakaspray po. Kahit po matamaan yung alaga niyong baboy, walang problema. Kahit baby na biik yan o yung inahing baboy, kahit buntis, wala pong problema kahit tumama sa baboy. It's very safe and natural. And doon naman, yun po yung sa activator natin para po hindi mabaho po yung piggery. Pero pagdating naman po sa feeds po, may mga iba-iba po kasing klase. May wet feeds, may dry feeds. Doon po sa wet feeds, hinahalo na po yung ating microbiotics. Sa isang sako, pwede pong maghalo tayo ng at least 25 grams. Tipid na po yon. Okay? So, pwede po 25 grams per sack. Hinahalo siya sa wet feeds. So, doon naman na po, kahit wag nyo nang ibabad kasi basa naman po yung feeds nila and then direct naman po na kakainin po ng alagang baboy. Mas advisable po ang microbiotics natin sa feeds pagdating po sa piggery. Okay po? Unlike sa manok, doon po siya sa water hinahalo. Okay? So, very matipid lang din naman po sa baboy as long as mahaluan nyo lang yung kanyang feeds, wala pong problema. Yan. Kasi yung water nila, minsan nalalagyan ng pupo nila. Yan. Kaya mas advisable siya na sa feeds po siya ilalagay.